Lahat tayo ay may mga pangarap. Meron tayong gustong abutin. Marami sa atin ang gustong makapagtapos ng pag-aaral. Yung iba naman gustong magkaroon ng sariling negosyo. Pero paano kung ang iyong mga magulang ay may ibang gusto para sa iyo? Ano ang gagawin mo? Susundin mo ba sila? O ipagpapatuloy mo ang iyong pangarap? Magandang araw mga kaalab. Welcome po muli sa ating channel, ang Cristianos TV. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. At ngayon, ating kikilalanin ang isang santa na nagtiis ng napakaraming bagay at hindi niya sinukuan ng kanyang pamilya hanggang tamuhin niya ang kaluwalhatian sa piling ng Diyos. Dito lamang sa Know Your Saint to Grow Your Faith. Noong 1381, sa lungsod ng Rocaforena sa isang maliit na bayan ng Cascia sa Italy ay isinilang si Margarita Lotti. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan na Margaret ay perlas, ngunit mas madalas siyang tawaging Rita. Ang kanyang mga magulang na sina Antonio at Imata Peri Lotti ay kilalang mayaman at mapagkawang gawa, kaya't sila ay nagtamo ng Conciliatory di Cristo, nang ibig sabihin sa Ingles ay Peacemaker of Christ. Mula pagkabata, nais ni Rita na maging isang madre, ngunit siya ay ipinakasal sa edad ng 12 taong gulang ng kanyang magulang sa isang maharlika na ang pangalan ay Paolo Mackenny. Inayos ng kanyang magulang ang kanyang kasal, isang karaniwang gawain noong panahong iyon. Sa kabila ng kanyang paulit-ulit na kahilingan na siya ay payagang pumasok sa isang konbento, siya ay sumunod pa rin sa nais ng kanyang mga magulang. Ang kanyang asawa na si Paolo ay kilala bilang isang mayaman, mainitin ang ulo, imoral na lalaki dahil sa lahat ng kanyang gawain sa mundong kanyang kinabibilangan. At siya ay maraming kaaway. Sila yung tinatawag na mafia. Ang mafia ay isang grupo na noong panahong iyon ay nagpapasimula ng maraming kaguluhan. Ang kasal nila ni Paolo ay tumagal ng 18 taon, kung saan siya ay mas nakilala sa kanyang mga Christian values. Bilang isang modelong asawa at ina na nagsusumikap ibalik ang kanyang asawa sa Diyos mula sa magulong mundo na kanyang kinabibilangan sa pamamagitan ng pagdarasal at pagtitiis. Tiniis ni Rita ang pang-iinsulto ng kanyang asawa, pisikal na pang-aabuso at pagtataksil sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa pamamagitan ng pagtitiis, pagpapakumbaba, kabaitan at pasensya, nagawa ni Rita na gawing mas mabuting tao ang kanyang asawa, lalo na ang pagtalikod sa isang away ng pamilya na kilala noon bilang La Vendetta, o ang ibig sabihin ay paghihiganti. Nang maglaon ay nagkaanak si Rita ng dalawa, sina Giovanni Antonio at Paolo Maria, at pinalaki sila ni Rita na may pananampalatayang Kristiyano. Sa paglipas ng panahon ay mas lalong tumindi ang alitan ng pamilya ng kanyang asawa sa ibang mga grupo. Naging mabuting tao si Paolo, ngunit pinagtaksilan siya ng kanyang mga kaalyado at siya ay marahas na sinaksak hanggang mamatay. Pinatawad ni Rita ang pumatay sa kanyang asawa sa publiko, ngunit ipagpapatuloy umano ng kapatid ni Paolo na si Bernardo ang alitan ng ibang pamilya at kinumbinsi nito ang mga anak ni Rita na maghiganti. Nakumbinsi nga ni Bernardo ang mga anak ni Rita. Umalis ang mga ito sa pangalaga ng kanilang ina at sumama sa kanilang tiyuhin. Habang lumalaki ang kanyang mga anak, nagsimula nang magbago ang kanilang pagkatao nang makasama nila si Bernardo. Nais na ng mga anak ni Rita na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang ama. Dahil sa takot ni Rita ng kanyang mga anak ay mabuhay sa magulong mundo katulad ng kanilang ama, sinubukan niya silang pigilan sa paghiganti. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Hiniling niya sa Diyos na alisin ang kanyang mga anak mula sa cycle ng vendetta o ang paghiganti at maiwasan ang mortal na kasalanan ng pagpatay. Ang kanyang mga anak ay namatay sa dysentery o bloody diarrhea makalipas lamang ng 1 taon. At ito ay pinaniwalaan ni Rita na sagot ng Diyos sa kanyang mga panalangin, na ang kanyang mga anak ay mamamatay sa pamamagitan ng natural na kamatayan sa halip na mabuhay at mamatay sa magulong mundo at maparusahan sa impyerno. Matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa at mga anak, tinais ni Rita na ipagpatuloy ang kanyang pangarap at pumasok sa monasteryo
ni Santa Maria Magdalena sa Acacia. Ngunit hindi siya tinanggap, bagamat kilala nila na siya ay may mabuting ugali at kabanalan. Natakot ang mga madre na makasama si Rita dahil sa iskandalo at marahas na pagkamatay ng kanyang asawa, at isa pa dahil hindi na siya isang berhen. Gayunpaman, siya ay nagpumilit sa kanyang layunin at binigyan siya ng kondisyon bago siya tanggapin sa konbento. Ang gawing makipagkasunduin ang kanyang pamilya sa mga pumatay sa kanyang asawa. Nakiusap siya sa mga patron na sa San Juan Bautista, San Agustin ng Hippo at San Nicolas ng Tolentino. Natulungan siya at ginawa ng Ana Rita na pagkasunduin ang pamilya ng mga pumatay sa kanyang asawa. At noong panahong iyon ay nananalanta ang isang nakakahawang sakit sa Italia. Nahawaan si Bernardo, ang kapatid ng kanyang asawa, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. At dahil nga dito, nahinto ang paulit-ulit na paghihiganti ng magkabilang pamilya. Nang matapos ng hidwa, si Rita ay pinahintulutan ng pumasok sa monasteryo. Pinatotohanan ng mga banal ng simbahang Katoliko na si Rita ay dinala sa monasteryo ni Santa Magdalena sa pamamagitan ng paglibitation sa gabi sa loob ng kanyang hardin ng kanyang tatlong patron na santo. Nanatili siya sa monasteryo at namuhay ayon sa Augustinian rule hanggang sa kanyang kamatayan na ang sanhi ay tuberculosis. Noong May 22, 1457, 60 taong gulang na si Rita, nagumuni-muni siya sa harap ng isang imahe ng Panginoong Hesus na nakapako sa krus nang biglang lumitaw ang isang maliit na sugat sa kanyang noo na para bang isang tinik mula sa korona ni Kristo. Itinuturing itong bahagyang stigmata at taglay ni Santa Rita ang panlabas na tanda ng pagkikiisa niya kay Kristo hanggang sa kanyang kamatayan noong 1457. Sa oras ng kanyang kamatayan, ang mga madre sa konbento ay pinaliguan at binihisan si Santa Rita para sa kanyang libing. Napansin nila na ang kanyang sugat sa noo ay nanatiling pareho na may mga patak ng dugo at may refleksyon ng liwanag. Nang mahukay ang kanyang katawan, napansin na ang sugat niya sa noo ay nanatiling pareho pa rin at may kumikinang na liwanag na naaninag mula sa mga patak ng dugo. Ang kanyang katawan ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkasira sa loob ng ilang taon. 2 beses pang hinukay ang kanyang katawan. Sa bawat pagkakataon, ang kanyang katawan ay nagpapakita pa rin ng hindi pagkaagnas. Idineklara siyang incorruptible pagkatapos ng ikatlong paghukay. Ang mga labi ay kinuha noong panahong iyon at gaya ng kaugalan ng simbahang Katoliko bilang paghahanda sa pagiging santa ni Santa Rita. Sinabi din nila nang malapit nang magwakas ang kanyang buhay ay nakaratay si Rita sa kumbento. Habang binibisita siya, nagtanong ang kanyang pinsan kung may gusto ba siya sa dati nilang tirahan. At tumugon si Rita, humihingi siya ng rosas sa kanilang hardin. Enero noon at hindi inaasahan ng kanyang pinsan na makakahanap siya ng rosas sa kanilang hardin. Gayunpaman, nang pumunta ang kanyang kamag-anak sa bahay, isang namumulaklak na rosas ang natagpuan sa hardin at dinala ito sa kanyang pinsan sa konbento. Si Santa Rita ay madalas inilarawan na may hawak na mga rosas. At sa kanyang paligid naman tuwing araw ng kanyang kapistahan ay maraming mga rosas. Si Santa Rita ay nabeatify noong 1626 sa pamamagitan ni Pope Urban VIII at siya naman ay nakanonize noong May 24, 1900 ni Pope Leo VIII. Sa ikasandaang anibersaryo ng kanyang canonization noong year 2000, binanggit ni Pope John Paul II ang kanyang mga kamanghamanghang katangian bilang isang Kristiyanong babae. Mahusay na binigyang kahulugan na si Santa Rita ay isang dalubhasang santang babae sa pamamagitan ng marubdob na pamumuhay sa pisikal at spiritual na pagiging ina. Nakuha ni Santa Rita ang reputasyon bilang isang santa ng mga imposibleng bagay. Siya ang patron ng mga hindi nagkakaanak, patron ng mga biktima ng pang-aabuso, patron ng kalungkutan, patron ng kahirapan sa pag-aasawa, patron sa pagiging magulang, patron ng mga balo, at patron ng mga may sakit. Ang katawan ni Santa Rita ay nanatiling hindi naagnas sa paglipas ng mga siglo. Siya ay pinagtayo ng isang shrine sa Acacia bilang parangal sa kanya. Marami ang bumibisita sa kanyang libingan bawat taon at mula pa ito sa iba't ibang dako ng mundo, lalo na sa araw ng kanyang kapistahan tuwing May 22.
Ayan mga kaalam, maraming salamat po muli sa pagsama sa akin sa pag-aaral sa buhay ni Santa Rita. Sana ay marami kayong natutunan sa kanyang buhay. Kung mayroon man kayong gustong matutunan, ay itype nyo lamang sa comment section at aking itong sasaliksikin. Muli,